Eto, 4 pang tirador umano ng kable ng kuryente sa nasunugang barangay sa lungsod ng Maynila, arestado ng otoridad. Ginawa ang pag-aresto matapos mag-viral sa social media ang video ng ilang kalalakihang nagkakagulo at nag-aagawan sa mga kable ng kuryente sa naturang lugar. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo, ilan ba sa kanila ang kumuha nitong mga kable ng kuryente mula doon sa 4? Alex, di pa tukoy ng Manila Police District maging ng LGU kung ilan ba talaga sa kanila yung nagkukumuha o kumuha ng magkakable ng kuryente sa baka nasunog na bahay sa Barangay 105 sa Tondo, Manila. Dahil nga dun sa viral video ay napakadami ng mga ito. Pero matapos ngang maaresto, itong 6 na for total na individual na sangkot doon sa pagnanakaw ng kable, tinitiyak daw ni Mayor Isko Moreno na maaaresto na rin ito pang magkakaragdagang sangkot sa pagnanakaw ng kable ng kuryente. Iyan ang eksena sa naganap na sunog sa Barangay 105 Aroma Compound, Tondo, Manila noong Lunes. Mistulang may tag of war ng mga residente, pero sa halip na tali ang hawak ng mga ito, mga pinutol palang kable ng kuryente. Natawag pa nga na tag of war ng mga netizens sa dami ng kable na kanilang pinagpuputol sa mga nasunog na bahay. Pero maya-maya pa, nagtumba ng marami sa kanila at nagtakbuhan na ang mga kalalakihan na yan matapos na may dumating na pulis at inaresto ang isa na napuluputan na ng kable habang ang ilan kanya-kanyang pulasan at kanya-kanyang takbo para magtago. Viral ngayon ang video na yan na umabot na ng libo-libong views sa social media. Pero matapos mag-viral, kinumpirma ni Manila Mayor Isko Moreno na may nahuli na silang karagdagang 4 na suspect na sangkot sa pagnanakaw. Bukod pa yan sa 2 na nauna nilang naaresto. Sa naging pagdalo ni Moreno sa naging pagpupulong ng negosyanteng si Ramon Ang kasamang MMDA, sinabi nitong tuloy-tuloy ang ginagawa nilang operasyon para matukoy ang pagkakakilanlan ng iba pang nasa video. Those involved, yung parang naging piyesta ng pagnanakaw. Parang nakakalungkot isipin na biktima na nga yung mga tao, biktima pa ng pagnanakaw nitong mga talonggis ito. So from last night, we apprehended 2 and filed charges accordingly. At ngayon, umaga, may additional na 4 na nahuli. Tangan-tangan na ng Manila Police District. Sumiklab ang sunog sa Aroma Compound noong Lunes ng umaga na kung saan umabot sa Task Force Charlie. Sabi ni Moreno, pagkaari ng pribadong sektor ang mga ninakaw na kable, kaya maaring maharap ang mga ito sa patong-patong na kaso. The same case will be filed against these people. Yung property ng anti-privilege, there's a law that protects these assets. Okay. I hope that Meralco, for that matter, will pursue this case so that will teach the lesson to everyone. Samantala, patuloy naman ang babala ni Moreno sa iba pang sangkot na nakunan sa video na makipagtulungan na sa kanilang hanay. Ikinadismaya din itong ginawang pagnanakaw ng mga residente na sa halip-an nila na tumulong, sinamantala pa ang sitwasyon. Ang ganitong chaotic situation, dapat, imbis na magtulungan tayo, o imbis na kung ano yung magte-take advantage, magtulungan na lang tayo na magmalasakitan sa isa't isa. But then again, I would like to assure the people who viewed the viral video that your city government of Manila will not stop until maubos ko lahat yung map na kumakalawit ng mga kable ng kuryente. So from last night 2, now 4, so more to go.
Samantala Alex, una nang kinumpirma ni Mayor Isko na may mga residente doon sa compound itong mga nagnakaw ng kable ng kuryente at mahirapan pa rin daw sa kayon na ibalik yung supply ng kuryente sa barangay dahil sa nangyaring sunog na naganap pagtatama Alex noong Miyerkules ng umaga. Kitang dalawa nga sa mga naaresto ay yung kauna-unahan ay kinasuhan na agad ng paglabag sa Republic Act number 7832 o yung Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994. Ang Meralco na mismo ang nagsampa ng reklamo maging doon sa baga naaresto pa at maaaresto pa sa baga susunod na araw, Alex. Okay, Erlo, linawin lang natin yung sinasabing pagnakaw ng ilang mga individual dun sa kable ng kuryente, ano ba sila? Ito ba ay red-handed nilang nahuli na nagnakaw, yung actual silang kumukuha at ipinuslit? O right there and there, nung ginawa nilang paghihila doon sa based on video, masasabi mo kaagad na pagnanakaw na yon? Alex, actually nag-cover tayo dyan nung kasagsagan ng sunog, no? Nakita natin na mismo yung pagkapulis talagang pumasok doon sa compound para maaktuhan yung mga nagpuputol o nagkumukuha ng mga cable wires na yan, Alex, no? So, hindi pa dinetalya ng Manila Police District kung yung 4 ngayon at yung 2 pa na nahuli nung una ay nahuli actual doon mismo sa site kung saan gaganap yung sunog. Pero ang sabi nila sa atin, Alex, ay may baga hinahanap na sila sa kayon at nananawagan nga sila dun sa baga may alam kung nasa yung mga nandun sa video na kinukuha yung mga cable wires. At tinukoy din ni Mayor Isko, Alex, yung mga pumahatak ng mga kable na yan para baga kumuha ng mga kable doon sa bubungan ng bahay at balak nga sanang itakas para gawin ng tanso at ibenta ka sa junk shop, Alex. So ibig sabihin, bukod doon sa aktual na nahulihan na kumukuha ng mga kable ng kuryente, meron pang ilan na nakapuslit, nakatakas, dala-dala yung kable ng kuryente. So ibig sabihin yan, meron bang pinagbentahan? Maari bang madamay yung mga bumili nitong mga nakaw na kable ng kuryente? Yes, Alex, merong pinagbentahan actually, no, at ang sabi ni Mayor Isko at ang Manila Police District, posibleng madamay din ito sa kaso kaya nanawagan dun sila sa baga may-ari ng junk shop, maaari naman sila makipagtulungan at ibalik yung kanilang kinuha para na sa ganon, hindi sila madamay doon sa kaso na isasampa ng Meralco, Alex. So lahat ng mga kable na yan ay para sa kuryente, no? O meron dyan yung para sa telepono, fiber, may mga ganun ba dyan? Wala. Alex, sabi ni Mayor Isko, halo-halo na yan, no? Pero majority nawala ay linya ng kuryente kaya hanggang sa kayon, walang supply ng kuryente sa lugar at hindi maibalik dahil sa inaalam pa kung saan yung mga linya nawala, Alex. So ang tatayong complainant dyan ay ang Meralco. Tama ba ako, Erlo? Yes, Alex, Meralco ang tatayong complainant at magsasampa rin ng kaso doon sa baka nahuli at mahuhuli pa, Alex. Okay, sige. Maraming salamat si Erlo Bringas. Mata natin dyan po sa lungsod ng Maynila.